now and forever. Praise the Lord. Ayan. Dahil sabi natin yung pagpapahayag ni Sister Venus, talagang yun na nga yun. Ewan ko lang sa'yo, hindi ko nga narinig. Pero sabi ko nga, ito ako Ito lang sana ako, mag-i-storytelling na lang sana. Pero hindi naman siguro siya mag-storytelling, magpapahayag siya. Sa akin, mag-istorya lang ako, di ba? Iba yung istorya nito si Bartimeo, mahaba kaya ito. Kaya nga sabi na natin, akala ko nga ako'y huli, pero sabi nga natin, uulitin ko, ako ay mag-storytelling. Dahil, sabi natin, yung storytelling na ito ay nandito sa Ebanghelyo. Kaya nga kung kayo'y makinig kayo ng aking istorya ng Lola. Kaya nga, ito na po, palapakan muna natin na malakas. Surprise ako doon. Okay? Malayo pa lang, natanaw na ng mga tao sa bungad ng Green Acres na parating ang ating Panginoon. At ang mga tao nito'y nandun na, nakaabang sa ating Panginoon. Tunay nga po ang lahat ng tao ito, alam nila na si Jesus ay parating. Amen? At yun ay narinig ni Bartimeo na parating si Jesus. Kaya nga, dali-dali rin siyang naglilikot. Talagang nagligalig siya ng mga oras na yun. Nagligalig si Bartimeo. Bagamat siya ay talagang bulag, since birth, bulag ang taong ito. Kaya nga, kahabag-habag ang kanyang kalagayan. Hindi niya nakita ang ganda ng mundo. Hindi niya nakita ang ganda ng mga puno. Hindi niya nakita ang ganda ng kanyang ina. Lahat ng yan ay puro madilim. Kadiliman ang kanyang nakita. Wala siyang nakikita ni katiting na liwanag. Kaya nga, narinig niya na parating si Jesus ang tunay na liwanag. Ano ang sabi niya? Si Jesus, anak ni David. Jesus, anak ni David. Maawa nga po kayo sa akin. Kaya ang mga tao doon sa paligid na katulad nating mga marites, huwag kang maingay. Siguro ang akala nila magagalit si Jesus na maingay si Bartimeo. Pero kaya nga napunta doon si Bartimeo dahil kay si Jesus, dahil kay Bartimeo, amen? Pero para rin sa ating lahat. Pero alam ng Diyos na nandun ang taong ito na walang liwanag ang kanyang mga mata. Kaya nga, dalhin niyo rito ang taong niya. Kaya nga, inutusan niya ang kanyang mga alagad. Masunurin din naman mga alagad. Huwag ka nun malikot, baka may pakurot-kurot pa, no? Di ba ganyan naman talaga? Huwag ka maingay doon. Di ba ganyan tayo mga matanda? Huwag ka maingay. Mangingi ka lang kung anong gusto mo. Pero huwag kang malikot. Sabi niya siguro gano'n. Pero sabi natin si Bartimeo ay hindi niya pinapansin ang mga sinasabi ng mga tao. Bagkus naglilikot siya, Jesus, anak ni David, maawa nga po kayo sa akin. Dahil sa bag at awa ng ating Panginoon, ano ang ibig mo gawin ko sa inyong lahat? Ano ang ibig kong gawin ko sa inyong lahat? Ano ang sabi ni Bartimeo? Ibig ko pong makakita ang nayon. Ibig ko pong makakita. Ibig kong makita ko. Narinig ko ang iyong tinig, ngunit hindi kita nakikita. Noon din ay nakakita si Bartimeo at nakita niya si Jesus. Amen? Palakpakan ko natin ang mga buhay ng Panginoon. Nakita niya! Tayo ay matagal na nating nakita at narinig si Jesus. Ngunit nagpatumpik-tumpik lang tayo, hindi kagad tayo sumunod. Sana noon pa, nag-grab na natin kagad ang pananalig natin sa Diyos. Kaya nga, inuutosan tayo ng ating Panginoon, dahil mahal talaga tayo ng ating Panginoon, i-level up nyo naman ang inyong pananalig sa akin. Ang ibig sabihin, 34 years na kayong naglilingkod, hanggang ngayon, yan pa rin, bansot pa rin ang inyong pananampalataya. Ito, sabi natin, masaktan, dahil ito ang katotohanan na kailangan lumivel up din ang ating pananalig. Kaya nga may pahintulot na mga, ano yun? Pagsubok. Hindi lang pagsubok, problema!
Yan, may ubo ka. Para makatotohanan na si Jesus ay tunay na Diyos. Amen? Sabi nga natin, totoo yun. Wala akong dalang tubig, sister natin. Dalan mo akong tubig dahil mahaba ang kwento ko, sister Connie. Natunay nga po na talagang ako'y aling na alert ako dito sa drama na ito. Hindi na ako nagpagulong-gulong na eh, masyadong okay na. Relate na. Dati no? Oo. Dati. Kaya nga sabi na natin, kapag si Jesus narinig natin ang kanyang tinig, anumang oras, gawin mo kaagad na makikipag-usap sa kanya. Gawin mo kaagad na ikaw ay makinig sa kanya. Sinasabi, Amen. kahit na telepono ay pwedeng gamitin. Mami, magdasal ka na dyan, ang lakas-lakas na ng hangin at ulan dito sa amin. Akala niya wala dito? Nung bata? Yung kausap ko? Malakas na ang hangin dito sa amin. Nagligalig na. Siguro, sabi nga niya, ang faith niya sa panalangin ng mami o sa pagtawag ko sa Diyos. But, alam ko, ang Diyos ang nagtudyok sa kanya, sa pananalig niya, sa ating Panginoon, tumawag ka kay mami mo. Jack yun, gagawa ng himala. Amen. Amen. Pinawala na ang buko eh. Yan lang. Sana nga ako. Mami, wala kaming internet. Hindi makaka-work sa mo. Sabi ko naman, maya-maya ay meron na. Nag-chat ulit. Meron na kaming internet. Salamat kay Amang Yahweh. Aba, may kasunod naman, Amang Yahweh. Kaya, praise the Lord. Sabi ko nga kasi, ang panalangin ko may silang langit. Ibigay mo, Lord, ang mga kahilingan nila. Kung ito lang ang paraan, para ang mga taong ito'y sumunod sa iyo. Inanas ko yan eh. Wala naman sa akin nagsasabi. O nagsasabi sa akin noon, hindi naman ako nakikinig, bingi. Mabuti pa yung literal na lang na bingi. Tsak, nagagawa ng himala ang Diyos. Pero kung ikaw ay binagbingi-bingihan, ay matutuluyan ka, mamili ka na nga. Totoo yun. Amen? Nasabi natin, ang Diyos natin dito ay hindi mapagkunwari. Ang Diyos natin dito ay totoo. Mapaghimala. Lahat ng yun, sa Kanya na. Kaya nga tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga sinisikap natin, nahihirapan tayo luba. Pero patuloy pa rin tayo sumusunod. Hindi naman tayo tumitigil. Kaya nga, kahabag-habag nga, na kung wala pang magsasalita dito sa inyo, ano ang gusto nyo? Si Jesus mismo ang bababa rito para magpahayag ulit? No. Wala na tayo sa bagong panahon. Nagbabagong panahon. Nandito na tayo sa huling panahon na kailangan pakinggan lang natin ang kanyang tinig. Sa anong paraan yun? Sa mga pagsubok, tama na! Yung mga pagsubok na dumating sa atin, alam ng Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanya. Saan ba tayo tumatawag, di ba? Sa pagdating ng pagsubok, di ba sa Kanya na talaga? Kaya nga sa Kanya lang talaga tayo manalig at umasa. Isa pa, sabi nga ng ako ko, malakas ang kidlat dito. Kaya sabi ko, sindihan mo ang kandila. O, batayin mo na kaya ang kandila, mga minuto lang siguro. Kanina pa wala na kaya ang kidlat. Salamat kay Amang Yahweh. Di ilang Amang Yahweh na yun. Kaya nga sila naman ang nagsusulat ng Amang Yahweh, hindi naman ako eh. Kaya nga lang, sabi natin, sa pagsasalita sa akin, sa paghingi ng tulong, alam ng Diyos na ang batang ito, ang pananalig niya sa pagtawag ko pa. Pwede ka naman dumayrek kung pwede, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pwede na kayo dumayrek kay Ama. Huwag na kayo manawagan sa mga elder dito. No? Ay mamaya, walang internet. O, di ba? Ibig sabihin walang internet. Pero kung ikaw ay nananalig kay Lord, no? Kung ikaw ay nananalig sa Kanya, nandyan lang siya sa tabi mo. Sa iyong pagsasalita, sa iyong pananalangin, katabi mo siya. Kaya nga, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi ko sa kabila, nakikinig ang Diyos kapag tayo nagdarasal. Nakikinig. Hanapin mo kagad ang milagro. Ay, pagkatapos mong makinig, pagkatapos niya makinig sa iyong mga sinasabi sa Kanya, siyempre, titingnan niya kung nananalig ka. Testing, siyempre. Nananalig talaga si Celine.
ibibigay ko na nga ang kanyang kahilingan. Ganon yun! Nasabi, baka paghingi natin, nagdadasal tayo sa Diyos, nakikinig ang Diyos. Pagkatapos na tayo magdasal sa Kanya, ang Diyos naman ay gagawa ng himala. Pagkatapos, amen? Pagkatapos, gagawa na siya ng himala sa mga hinihingi mo. Kaya nga sabi natin, talagang matalinghaga ang Diyos. Na sabi natin, natapos na tayo doon sa mga matalinghaga nung ilang buwan na ba tayo sa matalinghaga? Alam mo, sumakit ang ulo ko doon sa matalinghaga na yan. Na hindi na ako makatiis. Alam mo, ngayon pa lang talaga ako nagkakaroon ng grab sa pagpahayag ng salita ng Diyos na pinagninilayan ko. Lumapit ako sa ating tonong lingkod. Paano ba ito, brother? Parang kahirap-hirap naman. Ang pagpapahayag ng Panginoon, yan ay hinihingi sa Diyos. Yan ay kalooban ng Diyos kung ano ang mensahe sa iyo. Hingin mo sa Diyos ang mensahe. Makinig ka. Hindi ako tinuruan. Kaya nga, baliwala rin pala ang paglapit natin sa Kanya ngayon. Sa ngayon, di katulad nung araw na hindi ka pa marunong. Hindi ka pa nagsisimula. Talagang nandun sa nakatutong. Pero ngayon, kung lumapit ka sa Kanya, ibabalik sa iyo ang iyong hinihingi. Humingi ka sa Diyos. Oo nga naman. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Banso ka pa rin. Kaya nga tinatawanan natin ang mga banso para sa lumago. Amen? Eh kung hindi natin na naaani yung mga banso na ito, sabi nga natin, paano sila lalago? Paano ma-level up ang kanilang pananalig sa Diyos? Ma-level up ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga ang pananalig sa Diyos. Kaya nga, prayer is the key. Ano nga sa English yung heaven? Sa Tagalog yung heaven? Langit. Langit. Ayan. Ang panalangin ay daan. Hindi. Ang panalangin ay susi. Yan. Patungo sa langit. Susi. Panalangin pala ang pinakamahalaga. Kaya napakahalaga ang tayo'y magdasal at manalangin at magtiwala sa Diyos. Dahil ang ating faith, ang ating pananalig, yun din ang magsasara sa pintuan kung ikaw ay mawalan ng pananalig sa Diyos. May hiningi ka, sabihin mo sa sarili mo, ibibigay kaya. Pag-aalinlangan, ang pag-aalinlangan ay kasalanan na naman. Balik na naman tayo sa kasalanan. Bagay gaya naman ang Diyos. Paulit-ulit naman magpatawad sa amin. Hindi nagsasawa ang Diyos sa amin. Kaya lahat tayo na lumalapit sa Diyos, lahat tayo na nanalig sa Diyos, anuman ang ating mga kahilingan. Kung si Bartimeo, instant na ay pinagaling ang kanyang mga mata. Ngayon, literal, ang mata ko, medyo blurred. Pero nakikita ko pa kayo. Amen. Kung hindi ko na kayo makikita, magsisigaw rin ako minuto dito. Amen? Na iyon ang pinakamahalaga sa Diyos. Na palagi kang sumigiyaw, tinatawag ang kanyang pangalan. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tayong lahat na nananalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya, anuman ang ating mga kahilingan, bulag ka man, pilay ka man, ay kayang-kayang pagalingin ng Diyos. Amen. Katulad ng 10 babaeng kitongin. Diba? Ang 10 babaeng kitongan, nakasalubong lang ni Jesus. Ganyan kapangyarihan ang Diyos. Kung ang patay na, binuhay. Kaya nga, yan ang parables na sinabi ko sa asawa ko. Eh, walang imposible sa Diyos. Kung ang patay, kaya niya buhayan. Alam mo yan, nasa Bible yan. Hindi lang ako ang may sabi, kundi nasa Bible yan. At narinig mo yan sa Ebanghelyo ng mga Panginoon. Kaya, ang mga asawa natin na laging patay sa pananalig sa Diyos, patay ang kanilang pananampalataya. Bubuhayin ng Diyos yan sa pamagitan mo, sa pamagitan natin mga asawa. Kung babawan mo lagi sa Brother Ben para manalig at magtiwala sa Diyos, gagawa ng himala ang Diyos. Dahil nandiyan na siya eh. Baka sasabihin ko pa. Pero baka hindi natin alam kung ang faith niya. Dahil narinig niya kanina, nagchika sa akin. Hindi mo mamaritis. Na, yung tao na yan, sabi nga natin, hindi nga siya nakikisama sa pagmamaritis natin, pero nakikita pala tayo, nakakahiya kaya. Parang sinabi ni Lord na, anong ginawa mga tao ito, hindi magmaritis. Pero ang pinag-uusapan natin data ay ang mga salita ng Diyos.
Dahil ang mga salita ng Diyos na sinasabi natin na lumalabas sa ating mga bibig, panalangin yun para sa ating Panginoon. Mabisa! Kaya nga, mga pangyarihan ang Diyos kailangan kapag tayo nagsasalita dito sa loob ng simbahan. Segundo lang, minutes lang, kailangan maging banal din tayo sa paningin ng ating Panginoon. At yun ay sinasabuhay natin unti-unti. Kaya nga, yung mali ay hindi pwedeng manatili sa mali. Ang tama ay kailangan yun ang pinakatama na gawin natin. Kaya nga kung hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan ka pa rin sa iyong kapatid. Kapatid, mahal kita, pero hindi mo naman siya masasabihan. Sinasabi mo madalas, mahal kita, pero wala naman sa lahat. Kaya nga kailangan sa gawa talaga tayo gumawa ngayon na iyon ang napakahalaga at napaka-importante sa ating mga samahan. Kaya nga hindi pa huli para tayo ay patuloy na manalig at magtiwala sa Diyos. Patuloy lamang tayong tumawag sa Kanya dahil sapat na ang mga problema dumating sa ating buhay na kayang-kayang tulungan tayo ng ating Panginoon. Sapat na ang marinig natin ang mabuting balita na maisabuhay natin ang Kanyang mga salita. At tulad ngayon, literal na si Bartimeo ay hindi nakakita. Ako, sabi ko nga sa inyo, inaamin ko, blurred ang paningin ko, pero nakikita ko pa rin kayo. Kaya praise the Lord at nakakakita kahit ng lingkod, patuloy pa rin ako dito humahayo dito sa lugar na ito, kahit hindi ako naglalakad, sumasakay ako. Kaya nga, kailangan ko ang treasure mo, Lord. Pahingi laging pamasakit, dahil wala naman akong hinihingian kundi ikaw lang. At ikaw lang ang aming inaasahan, kasamahan na ito. Kaya nga, mapalag tayo dito sa maliit na community ito dahil nakikita natin na tayo parin. Hindi rin tayo makakatili sa bawat isa. Nagmamahalan pa rin natin. Kaya nga, sabi natin na ang aking tagulilin sa hapong ito, manalig lamang tayo at magtiwala sa Diyos. At tunay nga po, ang lahat ng bagay ay itagkakaloob sa atin. Kaya nga, wala naman tayong hiningan na hindi binibigay sa atin ang ating Panginoon. Kaya nga, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay lahat ang bawat isa Hallelujah, ay manatili na hindi hallelujah, susuko. hallelujah, Kahit man sa inyong buhay paglilingkod, hallelujah, ay daranasin ninyo ang mga pagsubok at suliranin hallelujah, sa inyong mga buhay. hallelujah, hallelujah, At nakasuod nito, hallelujah, hingin sa Diyos hallelujah, na kayo hallelujah, ay laging tulungan, hallelujah, pangnahan sa hallelujah, lahat hallelujah, ng bagay. hallelujah, Kung mga tungkulin man hallelujah, ay magdadagdag. hallelujah, At tsaklod, hallelujah, ang lahat ng yan hallelujah, na pinananalingan ninyo hallelujah, at pinagtitiwalaan ninyo, hallelujah, pinananampalatayanan ninyo hallelujah, ay hallelujah, tunay hallelujah, nasa sa inyo. hallelujah, hallelujah. Yung mga tungkulin natin, pagkagampanan lang natin. Amen. Ito yung bigay sa atin ng Diyos. Kanya-kanya tayo din ang tungkulin. Pero sabi natin, hindi ito magagawa ng taong walang pag-ibig. Sabi ko kayo natin, huwag mo nang gawin kung ikaw ay nakasimangot. Huwag mo nang gawin. Walang balik. Kailangan may kagalakan. Kaya nga ang lahat ng bagay, gawin mo na mayroong pag-ibig sa puso. Kagalakan sa puso. Nasabi nga natin, hindi naman natin ito dati magagawa. Andun yung pagdala. Akala mo kung nalupal, grabe yung paglilingkod mo. Tinuturo ko lagi ang ating sarili na maling-mali. Na huwag yun na akong gayahin. Kaya nga madali pala, kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang utos, na yun ang sinasabi niya na masasabi ko nga, ikaw ay alagad mo. At makikita yun ng mga anak mo at mga kasama mo sa bahay. Hindi mahirap pala ang, ano ang tawag doon? Mag-akay. Sa tamang panahon lang pala talaga. Na ikaw muna, na naglilingkod na una sa bahay, ikaw ang unang magbago. Para ang lahat ng bagay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Hindi ako nahirapan doon nung ako muna ang nagbago sa akin. Kaya nga, sinasabi ko nga sa inyo ang susi, sabi ko nga dito sa aking kausap, dapat secret nga
ayon sa aming mga naglilingkod. Bago ibigay ng Diyos, bahala ka. Talagang ikaw ang maghanap ng perlas na yan. Sumisid ka kung dapat. Eh baka mamaya pag linunta ko, wala na. Sayang naman ito sinabi. Kaya nga sikreto, ano ibig sabihin? Ang sikreto ay sabi ng sikreto. Pero napakabuti ng Diyos para sa ating lahat na ayaw natin na tayo magkahiwa-hiwalay. Sabi ko nga, bahala sa iyo si Lord ang maglagay niya. Kaya nga ang ating mga ginagawa na ito, sabi natin, ginagampanan natin ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Iniibig niyo ba ang ating Panginoon? Ayan, ang mga taga-Alfred nakarating din dito. Kaya maraming salamat sa mga taga-Alfred. Mga taga-Alfred, wala. Kaya sa susunod na lang. Okay, maraming salamat.